sa Matthew chapter 13, verse 44. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan. Kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at piniliin. At sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat ng tinatangkilik at pinili ang bukid na yaon. Makakaupo na tayo mga kapatid. Ang may pakinig daw ay makinig. Para mapakinggan ang bawat sinasabi ng mga lakad. Okay? The hidden treasure, ang nakatagong kayamanan. Hallelujah. So, wala ka mang kayamanan ngayon nakadeposit sa bangko, pero mayroong kayamanan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen. Kung minsan, hindi natin alam mga kapatid na itong kayamanan na ito ay napakahalaga mga kapatid. Ito po ay tinuro ng Panginoon pamamagitan ng parabola mga kapatid. At ang effort, ang gusto ng kaaway mga kapatid ay makurap ito, masira mga kapatid, kayamanan ito na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. So, sa pag-aaral nito mga kapatid, para po the hidden treasure, ay ipinapaliwanag dito mga kapatid na isang tao ay nakasumpong ng isang treasure sa bukidin, sa lupain mga kapatid. At una niyang ginawa, itinago muna niya ito mga kapatid. At pagkatapos siyang maitago ang kayamanan ito na kanyang sumpungan, ay kanyang ipinagbili yung kanyang sariling bukirin mga kapatid para mabili niya yung bukirin na ito na mayroong kayamanan. So yun yung parabola mga kapatid. Lahat ng nasa kanya ay ibinenta niya mga kapatid. Wala siyang itinira para lang mabili niya ito. Itong lupang ito na kinalalagyan ng kayamanan mga kapatid. Tandaan nyo ibinenta niya lahat, inalis niya lahat sa kanyang buhay, ang kanyang sariling yaman, para mabili itong yaman na ito na nakatago mga kapatid. So, ba't kaya ganun? Binenta niya yung kanyang sarili para mabili ito. Diba? Anong ibig sabihin doon ng Panginoon mga kapatid? So, meron siyang ibig sabihin dito mga kapatid. So, ang meaning ng parabola ito ay napakalinaw na ito po ay tumutukoy sa pinagkakaloob ng kaligtasan sa buhay natin. Diba? Pinagkakaloob mga kapatid. So, ito ay inalitulan ng Panginoon na sa isang kaharian or the kingdom of heaven mga kapatid na napakahalaga para sa bawat taong nagnanais na makasumpong nito, itong kaharian ito mga kapatid. At ang sabi nga dito sa ating binasa, inalis niya lahat ang kayamanan niya para lang mabili ito. Kasi mahalaga itong kaharian na ito. Tandaan niyo yun. So ang ibig sabihin dito mga kapatid yung kaligtasan. Bawat isa sa atin nakaranas na makasumpong ng kaligtasan. Kaya kung ano man yung meron tayo, yun yung tinatanggal natin para lang ito. Amen? Amen. So, may mga bagay na pumapabor sa ating sarili, may mga bagay na mahalaga sa ating sarili, may mga bagay na minamahal natin sa ating sarili. Yun yung inalis daw niya mga kapatid para makuha ito. So, sa kaalaman natin mga kapatid, ito yung tumutukoy mga kapatid. Ang treasure dito is yung salvation. Yung kaligtasan natin. Amen. So, makamit lang natin yung kaligtasan, di bali lang mawala sa atin ang anumang bagay na nasa atin. Ito may napakahalaga mga kapatid sa ating buhay, mga kapatid ko, pero mas mahalaga ang kaligtasan. Amen. Walang magiging kapalit nito, walang pwedeng magiging ipantay dito mga kapatid. Kung ang isang tao nagmamahal sa kaligtasan, ano man yung meron sa kanya na makakahadlang patungkol sa bagay dito, kailangan niyang tanggalin. Alisin. Amen. Ano man yung bagay na yun.
Yung ano man yung pinakagusto mo, ano man yung hindi mo kayang bitawan, yun yung pinapabitawan ng Panginoon para lang sa treasure na ito. Amen. Everybody say amen? Amen. Kung ang bagay na ito makakahadlang sa buhay mo, para hindi mo makuha ang kayamanan ito, magpapipili ka ng Panginoon. Ayun ba ang gusto mo, yung treasure na ito o yung pag-aari? Yan eh, mamimili ka ron eh. So, meron tayong freedom of choice sa ating mga buhay, mga kapatid. So, pagka pinag-usapan ng salvation, eh, susundin mo talaga ang kaligtasan. Marami ang nag-aasam ng kaligtasan, mga kapatid. Marami ang gustong bilhin ang kaligtasan. Pero hindi kayang bilhin ito, mga kapatid. Ang nais lang nito na dapat maalis sa atin para makuha natin yon, eh yung nakakahadlang sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Everybody say amen? Ano man yung nakakahadlang, mga kapatid, o naging barrier para hindi natin maabot ang presence ng Lord, yun yung matatanggal talaga sa buhay natin. Kaya nga, mga kapatid, ang totoong simbahan naman, dahil marami talaga, claimant, mga kapatid, maraming gusto mag-beneficiary sa church ng Panginoon. Hello, maraming gustong maligtas. Kaya nga, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Kasi meron talaga siyang bibitawan. Meron talaga siyang maalisin sa kanyang buhay. Ano man yung hindi karapat-dapat sa buhay mo na maging hadlang, sabi nga, ang sino mang umibig sa kanyang magulang, sa kanyang asawa, sa kanyang kapatid, nang higit sa Diyos, hindi siya karapat-dapat sa Diyos. Kasi mas mahalaga itong treasure na ito. Kaya nga mga kapatid, yung treasure na ito na ito parable of the hidden treasure, talagang pinahalaga ng tao ito. So doon lang mawala sa kanya yung kanyang sariling bukirin, yung kanyang kayamanan, mabili lang niya ito. So tumutuko yun sa kaligtasan. Amen? Amen ba mga kapatid? Ha? Kasi ang kahalagahan mga kapatid ko sa rule ng Kingdom of Heaven or the true church of God here on earth ay hindi lang basta mga kapatid kumikilala tayo sa Panginoon, kundi kasama talaga rito yung rules ng puso natin. Yung rules ng buhay po natin mga kapatid. At ang kaligtasan, present and future. Yun yung importante. Hindi lang ligtas ka sa kasalukuyan, pero yung future mga kapatid hindi. Kailangan mula sa kasalukuyan hanggang sa katapusan mga kapatid. Yun, kaya nga binili niya talaga yun. Pinapahalagahan niya. Pinapahalagahan niya yung yaman na yun sa kanyang buhay mga kapatid. Amen? Amen. Kasi ang pinakamahalaga rito mga kapatid is yung salvation. Yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen? Yun yung kaligtasan mga kapatid ko ng mga kaluluwa at isang pribilehiyo ito. Hindi lang basta pribilehiyo, ito ay isang dakilang katagumpayan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon dahil sa kaligtasan ibinigay niya. Na hindi pwedeng sayangin mga kapatid kasi may kapalit talaga ito eh. So, dito, sa parable of the hidden treasure na ito mga kapatid, itong yaman na ito is yung kaligtasan. Kaya nga, ano ang dinidemand ng treasure na ito sa isang taong magmamay-ari dito? Diba? Ibig sabihin dito, kasama na rito mga kapatid, yung newness of life. Yung pagbabago talaga ng buhay. Without it, mga kapatid, wala rin silbi yung kayamanan. Walang silbi ang salvation, mga kapatid. Kaya nga, kung ating papansinin, maraming claimant, mga kapatid ko, ng salvation sa panahon ito. Maraming gustong maligtas, pero hindi lahat maliligtas. Kasi nga, mga kapatid, kailangan mo pahalagahan yung kaligtasan. Ano yung kaligtasan, mga kapatid? May kasama itong pagbabago talaga ng buhay. Ano man yung bagay na nagiging hadlang sa kaligtasan, kailangan mo itong tanggalin, alisin talaga sa buhay mo. Alisin mo yun, kahit masakit. Diba? Kahit masakit. Tatanggalin mo yun kasi gusto mo maligtas. Yan yung importante, mga kapatid, sa kaligtasan. Amen? Amen. At hindi pwede pag walang bahala ito. Kanina nga, mga kapatid, napag-usapan nga namin doon kanina sa may banda. Sa banda roon, sa number 20 Kalayaan Street, mga kapatid. Mga 4 na oras ako doon, naka-stand
nakastambay, nakakausap ko yung mga manggagawa ng Diyos. So, yun. Ganun din mga kapatid ko. Ano yung mga napapagkwento natin sa last days na ito, sa mga nangyayari, mga kapatid, napapagkwento namin. Totoo yun, mga kapatid, na ngayon talaga ang kahalagahan ng isang maayos talaga na paglilingkod sa Diyos. Kaya sukdulan man, mga kapatid ko, na mawala ang lahat ng bagay nito sa ating buhay, ang importante, mga kapatid, ay makuha natin, ma-embrace natin sa ating buhay yung kaligtasan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, dito tinitingnan ko ano yung halaga ng treasure. Dito tinitingnan mabuti. Dito talaga, titingnan mo mabuti, timbang-timbangin mo mabuti, peke ba ito? Hindi. Ang treasure. Kasi merong maraming nag-aangkin ng treasure, may mga peke. Hindi ito purong ginto, mga kapatid. So, ang treasure nagiging mabuti at nagiging puro kapag talaga, mga kapatid, pinapahalagahan ito ng tao. At ang kapalit nito, buhay. Ang kapalit nito, buhay, mga kapatid. So, dulan man, mga kapatid ko, maalis lahat sa buhay mo, ang anumang sagabal, gagawin mo dahil sa treasure na ito. Yan yung totoong paglilingkod sa Panginoon. Hindi pa yung babaw na paglilingkod. We are worshiping every Sunday, pero yung newness of life, mga kapatid, hindi nangyayari. We are all hypocrites in the sight of God. Magiging hipokrito lang tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi may process talaga yun, mga kapatid. May pagbabago. Binabago tayo sa ating karakter, sa ating sarili, paano tayo rumispeto sa ating kapwa, paano natin ipakita, mga kapatid ko, yung respeto sa bawat isa. Yun eh. May process yun. Bakit? Kasi ang mahalaga rito yung nasa ating kaligtasan. Hindi tayo, mga kapatid, sabi ni Pablo, hindi ako sumusuntok sa hangin. Naniniguro talaga ako. I press toward the mark for the high calling of Christ Jesus. Talagang tinutumbok daw niya talaga. Hindi siya sumusuntok sa hangin. Gusto niya makasiguro eh. Makasiguro. Kaya nga, dito nakita ni Apostol Pablo kung papaano, mga kapatid, ang isang tunay na kaligtasan na ipinagkatiwala sa kanya, mga kapatid. Kasi siya yung example eh. Number 1, si Apostol Pablo, ang example, mga kapatid, na nakasumpong talaga siya ng treasure. O, tingnan nyo, mga kapatid. Sa Book of Acts chapter 9, ano ba ang trabaho ni Apostol Pablo? Before, bago niya na-encounter ang Panginoon. Bago niya na-encounter ang treasure. Isa siyang leader, mga kapatid. Persecutor, pumapatay siya. Anong sabi? Acts chapter 9, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Datapot si Saulo na sumisilakbo ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. Ayan ang trabaho niya. Persecutor siya, pumapatay siya, mga kapatid. Pero, nung ma-encounter niya, nung masumpuan niya ang treasure, mga kapatid, at ang may-ari ng treasure na ito, mayroong pagbabago nangyayari sa kanyang buhay. Mayroong kakaibang nangyari, mga kapatid. Basahin natin. Sa Acts chapter 26, basahin muna natin. Ayan. Ito na yun. Tunay na ako'y, verse 9, ako nga'y nag-isip na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus sa taga-Nazaret. At ginawa ko rin ito sa Jerusalem at kinulong ko sa mga bilangguan ng marami sa mga banal. Pagkatanggap ko ng kapamahalaan sa mga pangulong saserdote at nang sila'y pinapapatay ay binibigay ko ang aking pagsangay laban sa kanila. Ayan, yun yung trabaho niya. Pumapatay siya, mga kapatid. Pero, pagdating sa Acts chapter 9, nung masumpuan niya ang Panginoon, mga kapatid ko, nabago ang takbo ng buhay ni Apostol Pablo. Binitawan niya yun. Yung kanyang pagiging mamamatay tao, yung kanyang lahat ng ginagawang kasamaan, mga kapatid, binitawan niya kasi nasumpungan niya ang isang napakahalagang treasure sa buhay niya. Yung si
sinabi ng Panginoon sa kanya, mga kapatid. Ito yung pagka-convert ni Apostle Pablo. Kaya nga, yung treasure na yun, mga kapatid, yun yung salvation na kanyang nasumpungan. At dahil sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa kanya, nabago ang kanyang buhay. Ibig